Sira ang ulo ng Cherry Acosta na yun, Chief. Kung ano-ano ang pinagagawa sa bahay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Pare, sino naman nagsabi siyang akuin mo protection sa kanya? Hindi ko na nga patitirahin sa bahay eh. Bahala kayo. Pero ang babae yun, peke. Hindi lang peke, baliw pa. Traumatize tuloy yung tao. Sa safe house muna siya habang ine-evaluate ang kanyang application sa Witness Protection Program. Gagastos siya ng gobyerno. Di naman. Pero Chief, government facilities pa rin ang gagamitin. E di ibawas sa sweldo ko. Ngayon, kung mapapatunayan na tama ang testimonya niya, e di re-reimburse. Dan, Andy, the bottom line is we need to make progress in this case. Hindi niyo ba naintindihan yun? Bakit ba panay ang kontra mo sa akin? Eh, mali ka naman talaga eh. Bakit ako sasang-ayon? Teka nga. Ituwid na nga natin to. Alam mo, nung meron tayong relasyon dalawa, wala na akong ibang karelasyon, your excuse. Ikaw lang ang karelasyon ko. Ngayon, nung nagkahiwalay na tayo, doon lang ako nagkarelasyon. Pwede ba? Wala akong kinalaman at wala akong alam sa pinagsasabi mo. At isa pa, hindi naman nakaka-apekto yon sa ginagawa ko, okay? Sandali. Nahalata ako sa'yo bang mahal mo pa rin ako? Excuse me? Ha? Kaya ka nagkakaganyan. Kapal talaga ng apog mo. Aminin mo na, alam ko na mimiss mo na yung mga halik ko sa'yo at mga kiliti ko sa'yo. Ha? Aminin mo na. Sinabi ko na sa'yo na wag mong ginagawa sa akin yan. O sa kahit kaninong babae. Alam mo, Andy, ang relasyon natin, pinagsisisihan ko yan. Isang malaking pagkakamali na nagawa ko sa buong buhay ko. At alam mo, kahit na siguro ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi pa rin ako magkakamali. Talaga, ha? Pero nahalata ko pa rin. Mahal mo talaga ako. Hayaan mo! Hahalikan kita ulit at kikilitiin kita kahit saan mo gusto. Alam nyo, Bata pa ako. oo nga naman. Alam mo, hindi basta-basta binibigay ang protection ng witness. Unang-una, inaalam muna namin, sinisiguro namin kung totoo ka. Baka mamaya hawsyaw ka lang. Anong hawsaw? Steer. Buhay ko tong nakataya. Tapos kinaganto lang ako ng mga tao sa inyo. Baka naman bukas patay na ako. Ako naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero kinakailangan dumaan muna talaga sa proseso kaso mo. Alam ba ninyo kung paano mabuhay sa takot? Naintindihan kita, Cherry. Mabuti pa siguro nilihim ko na lang ang lahat. Nagmukha pa akong tanga ngayon. Hindi ka namin pababayaan. Sisiguruhin namin walang mangyayari sa'yo masama. Kinakabahan ho ako, Mr. Hill. Ako rin. Ano? Tawagin mo lang ako, Andy. Nag-iisa na lang ako sa buhay. Wala na akong ibang matakbuhan. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Chinek ko yung kumpanyang pinapasukan ni Cherry Acosta. Wala hong ganung pangalan doon. Baka naka-assign sa ibang branch. Central Files ang tinignan ko. Negative. Trainee lang yun. Hindi nagtatago ang personal ng file ng mga trainees. Hindi niya sinabi na trainee lang siya. Para sa kanya, employment na yun. Credible si Cherry Acosta, Chief. Basta hanapin lang natin yung sinasabi niyang pumatay doon sa second victim, si Mary Felix, solve na kaso natin. Chief, walang Mario Felix. Niloloko tayo ng babaeng yun. Marami siyang sinabing mga lugar na pinupuntahan ni Mary Felix. Pwede nating i-check doon. Abangan natin, huli natin ang suspect. Napuntahan ko na nga po. Wala nga. Totoo nga. Po? Walang Mario Felix dun sa lugar na yon. Gawin nating wanted, Chief. Problema ba yun? Pwede ba?
Porket maganda at sexy na yung witness, ginagawa ninyong credible na? Talaga. Ba't ka nagmumura? Pareho lang naman tayo Bakit? nagtatrabaho dito ah. Minura ba kita? Ano sinabi ko? Ano ba yung sinabi mo? Sabi ko pusa, hayop yun. Hindi naman mura yun ah. Okay. Gawin natin pareho minumungkahin yung dalawa. Tutukan ng Mario Felix na yan, kung sino man siya. Tsaka yung minumungkahin mo. Bang! Maglatag ng bitag. Bitag. Sayang lang oras natin yan. Sa pelikula lang nangyayari yung mga bitag-bitag.